I was born and raised as a Catholic na talagang kinagisnan ng religion ng aking pamilya. Talagang lahat kami lumaki talaga sa isang traditionalist Catholic household na nagsisimba, idinadala kami ng mga kami ng grandparents namin sa simbahan. Lalo na po ako, kasi lola's boy po ako. Mm, Talagang kapag may hinihiling, actually parang siyempre pambatang approach, ang ginawa sa akin, eh. "Oh, 'pag may ganito kang gift sa like example sa birthday mo, mag-pray ako kay ganito, mag-pray ako kay ganito, tapos lahat ng intelligence, i-pray ko kay isa pang ganito." opo, Actually kasi may sinasabi nilang patron saint of of these things, patron saint of intelligence or whatsoever pa po. relihiyon. Kailangan magnobena ka. Yung nobena na sinasabing 9 days of prayer na sunod-sunod na magbabasa ka ng isang booklet, Mm, tapos pupunta ka ng Baclaran, tapos pupunta ka ng Quiapo na in some certain days like Wednesdays or Fridays to attain your devotion. Apart pa yan sa usual Sunday masses na ginagawa po namin. Kid choir po ako sa isang church sa bandang Manila na rin po. May mga napapansin din po sa'kin, pinol out ako at nilipat naman ako ng lola ko po na mag-altar server naman po. mm. Kaya dalawa ang naging gampanin ko po sa panahong when I was a Catholic talaga. All entire my younger younger years po talaga. During the college days, may blockmate ko po na inanyayahan ako. Actually, kakaibang pangaanyaya niya is direktang sa pagsamba po niya akong inanyayahan na, "Arden, I'll invite you to a worship service. Please join with me." Parang, okay. Si ako naman, makikinig lang naman ako. Naisip ko rin talaga, ano ba 'tong Iglesia ni Cristo? Kasi I know, pagkakaalam ko sa Iglesia ni Cristo, the massive houses of worship talaga. Very elegant, very solemn. Dumating po talaga ako na I was in full curiosity talaga. Lalo na po, ang hilig ko po talaga as a spectrum na mahilig po akong kumilatis ng isang building. May fixation po talaga ako sa ganda, ina-appreciate ko yung isang tsura ng building, lalo na Iglesia ni Cristo. Bakit ganito kagaganda ang kapilya ng Iglesia ni Cristo? Okey. And then, sabi ng classmate ko po, subukan ko na sumamba, sabi niya. Mm, And that's it. I attend the worship service and I notice yung mga babae at lalaki, organized sila talaga. And you will feel na everything inside the house of worship is ang tahimik lang. Parang ang payapa lang. Parang may kung sa akin 'pag nagdasal kailangan i-book ako ang bibig ko, parang sa kanila, hindi, nakayuko. May iba na luha na lang or ano, talagang may mahihigbi ka na lang talaga. Talagang actually yung bago pa lang umawit ganun na, kasi nagmamasid po ako talaga. I really observe everything inside what's going on that time na bakit ganun sila, parang ang tahimik, you cannot see anyone mouth that is open. And the next is, umawit na sila, napaka-solemne, ang galing ng choir nila, parang hindi lang sila basta choir, talagang may purpose talaga ang pag-awit na tumanim talaga sa puso ko, yung unang-unang awit na talagang parang yung happiness ko naramdaman ko na po. Tapos nung nanalangin na, napatahimik ako in awe. I feel the presence of our Almighty God. Sobrang sa na-observe ko sa pag-awit, yung panalangin, parang complete package na malayo sa kinagisnan kong religion na lalo na po yung sa amin tinatawag na sermon, yung sa atin is preaching of words, which is super preaching, malayo. of words of God. Yes, sobrang malayo siya talaga na kuro-kuro versus sa katotohanan. Katotohanan dahil it's in the Bible? It's in the Bible, which is sa amin kasi, ako aaminin ko, we have a Bible at our home. Ang sinasabi lang naman ng grandmother ko, kung anong man ang unang book
talata ang babasahin ko, please basahin mo. Pero wala ako talagang pagkakaintindi. Talagang mahiwaga ang Biblia. Hindi ko talaga masasabing, kaya ko bang basahin to? Kaya ko bang anuhin to? Kahit sabi mo yung nakikita ko sa ibang mga verses ng Bible sa labas ng bahay, hindi ko may maiintindihan. Pero sa iglesia, sa pangangaral ng ministro na nagtuturo, I really clearly understand what's on the Bible. It's not just a book that we are reading every day. It's our rule kung paano masunod ang kalooban ng ating Ama. Yes, aaminin ko, after the worship service, na lumabas ako, na sinabi ko lang yung konting detail na, okay, kalmado ang pakiramdam ko. Parang wala pa akong emosyon kasi I'm not really that emotional person talaga during that time. Parang kalmado lang ako. Parang sumunod na araw is wala nang curiosity to, wala nang halong biro to. Imbis na magsimba ako sa simbahan namin, sa kapilya na ng Iglesia ni Cristo ako sumamba. It goes more than 5 months na tuloy-tuloy na nag-o-observe ako at talagang may naramdaman na talagang Sumasamba ka ng tuloy-tuloy after that first worship service Yes. that you have attended? Yes po. Kasi ako, nahihiya rin ako talaga sa friend ko na nag-anyaya talaga sa akin. Parang siguro naglakas din ako ng loob. Siguro mga iglesia tong nakikita kong naglalakad na pasakay din ng jeep. And one of them is, yung nag-anyaya po talaga sa akin na si Kuya Igni Chris Alera po. Parang naisip ko talaga, wala nang Wednesday and Friday prayers po ako. Yung Sunday, pinalitan ko na siya ng pagsamba. Yung Wednesday and Friday prayers ko, naging Thursday na siyang pagsamba. Which is, ang sinabi ko sa sarili ko, kung alin ang tama, kung ano yung conscience ko, doon ako susunod. Siguro by that time, undecided pa ako. At least nagkakaroon na rin talaga ako ng magandang idea. Kamang slowly but surely doon ako dinadala ng Ama. Months nang nag-meet na kami na after ako unang pagsamba at na-meet ko ang nag-anyaya sa akin, I decided to listen to the Bible study, which is the correct process of being a member of Iglesia ni Cristo. Regarding sa divinity of our Lord God, kasi ang napansin ko po dyan is, ang Panginoong Diyos ay iisa lang po namang. Unlike sa dati kong kinagisnan is, may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. Yung anak na binabanggit, ang ating Panginoong Jesus. Yung pa tapos yung magkaiba pa yung Espiritu Santo, which is, talagang kahit ako when I was in my former religion, nakikurious ako, bakit tatlo to? Sino yung si God? Bakit si Jesus Christ? Si God din? Tapos bakit yung dove? God din yung dove? God din. Yung dove na binabanggit niyo, parang yun yung representation nila dun sa Espiritu Santo, sa Holy Sa Spirit. totoo lang, the turning point during the time nang nagba-Bible study ako, ang dami kong tinatawag na santo, santa. Wala naman pala sa Biblia. Ano po yung papel ng santo at santa? Sabi daw, tagapamagitan. Pero ang tunay na tagapamagitan sa Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, which is, talagang tama naman po yun. Isa lang po ang ating Ama. Salamat po, Ama, na dinala niyo po ako sa tamang landas.